Napaungol na lamang si Jingy sa pagkadismaya. Gayunpaman, naramdaman din niya na ang kanyang mukha at dignidad ay tuluyang nirakan ng araw na yon. Kaya kinabukasan, pumunta siya sa kanyang amo, si Zong Jae, umaasang makapag-aayos ito ng patas na laban sa pagitan niya at ni Xiaohuji. Agad na sumang-ayon si Zong Jae at inalo ang sumisikat na bituin ng mundo ng martial arts, si Jingy Beach Wuga. Walang alinlangan na mapapabuti nito ang reputasyon ng Genshin. Ipinahayag din niya ang kanyang paboritismo kay Jingy. Naantig si Jingy sa mga salitang ito at agad niyang isinumpa na talunin si Jawaga. Gayunpaman, hindi alam ni Kaiyongki na siya ay pinagtaksila ni Jiangxi. Pagkalipas ng 3 buwan, kumalat ang balita tungkol sa tunggalian ni Kaiyongki kay Jawaga sa isang paligsahan na umakit ng malawakang atensyon mula sa lokal na media. Ang magandang reporter na si Jiang Weiman ay partikular na interesado rito. Sinusubaybayan niya ang sumisikat na bituin na ito ng mundo ng martial arts at kamakailan ay natuklasan ang mga chismis tungkol sa match fixing sa mga kompetisyon sa pakikipaglaban sa Hesi. Plano niyang gamitin si Jae Woo Gift upang ilathala ang bagay na ito. Mabilis na lumala ang usapan. Samantala, sa multimedia room, si Ariel Watson, ang nagtatag ng kilalang North American Combat Sports Magazine at forum na Battle Dog, ay nagbabasa ng isang balita. Ang ulat ay tungkol sa isang insidente ng match fixing sa isang bansang Asyano. Nakasaad sa ulat na isang amateur fighter na nagngangalang Xiaohuji ang hindi inaasahang natalo ang ilang profesional na fighter sa isang Resi Combat Sports Qualifier at nakipagtabla pa sa kampiyon. Gayunpaman, matapos mapanood ang buong laban ni Jae Woo-ji, nakita siya ni Ariel bilang isang sumisikat na bituin at nagpa siyang magsagawa ng isang eksklusibong panayam. Sa sandaling iyon, hinihila si Jae Woo-ji sa hapunan ng kanyang mga babaeng tagahanga. Tuloy kayo. Sa sandaling iyon, natuklasan mo ang live stream ni Jae Woo-ji sa TikTok. Si Jae Woo-ji ay nakangiti sa tuwa habang sinasabi sa kanya ng ilang kabataan na gustong interviewin ni Ariel Watson si Jae Woo-jin. Nang marinig ni Xiaohuji na binanggit mo ang pangalang ito, halos hindi siya makapaniwala. Gayunpaman, nang makita niya ang mensahe sa telepono ng kaibigang babae, sa wakas ay naniwala siya rito. Kaya nag-stream siya ng iyong lalaki sa TikTok. Umaasa na magagamit ang pagkakataong ito para ipakilala siya sa pandaigdigang komunidad ng SNE. Nalaman ito ng elite kinabukasan. Siyempre, hindi hahayaang palampasin ni Kaiyongki ang pagkakataong ito. Sinubukan niyang gumamit ng isang sugnay sa kanyang kontrata na nagbabawal sa mga SE fighter na magbigay ng mga panayam ng walang pahintulot ng Pangulo. Pero hindi inaasahang sinabi ni Kaiyongki na iba ang kanyang kontrata at wala ang sugnay na yon. Q. At wala naman. Iwan siya dahil lahat ay pumirma ng parehong kontrata. Gayunpaman, ang mga sumunod na salita ni Chui ay sumira sa mga depensa ni Kaiyongki. Sinabi niya na mas mataas ang kanyang weight class kaysa sa challenger, kaya mas may kalayaan siya. Sinabi niyang mas mataas ang ranggo niya kaysa sa naghahamon, kaya mas malaya siya. Maaaring mapatunayan ito sa boss, kaya hindi na kailangang magsinungaling, ngunit hindi ito pinansin ni Kai, ikaw, at hindi niya ito pinansin at direktang pinarusahan si Jay. Pinagbawalan siyang mag-ensayo sa UVE sa susunod na 3 buwan. Narinig ito, napagtanto ni Jawaja na masyadong halata ito, takot na takot sa kanya si Dima Kaiyongki. Agad na nagalit si Kawachi, hinawakan ang kwelyo ni Xiaohuji, handa ng umatake. Hindi inaasahan, pumayag si Chayuji, pagkatapos ay hinawakan ang pulso ni Kyoichi at madaling inalis ang braso nito. Nagulat si Kawachi nang makita si Chayuji. Hindi ka panipaniwala. Gayunpaman, walang pakialam na naglakad palayo si Armstrong at bumalik pa sa Tokyo. Angie. Napakaduwag. Muling ikinagalit ito ni Kawachi. Tiningnan niya ang armchair na hinawakan ni Yuji. 50 marka ang natira dito. Gaano karaming lakas ang kakailanganin niyan? Kinabukasan, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa laban ni Kyoichi laban kay Jae Woo-di. Gayunpaman, naniniwala ang lahat na ang dahilan ni Kyoichi sa pagpapalayas kay Chucky ay ang takot na labanan siya. May ilan pang nagsabing kulang siya sa sportsmanship at karakter. Kaya naman, nag-ayos ang unyon ng isang pagpupulong kay Kaiyonchi upang ipaliwanag ang kanyang mga ginawa. Isa sa mga layunin ng laban sa boxing ay ang pagsasanay sa ibang mga yuwin. Nang tanungin ng isang reporter kung may iba pang mga yuwite na handang kumuha kay Jae Woo-di, payak na sumagot si Kyoichi na hindi niya alam. Sa totoo lang, alam ni Kyoichi na walang nangahas na sakta ng amo, kaya walang yuwitong maliban kay Kayla ang kukuha kay Jae Woo-di. At tama si Kayla. Hindi nagsanay si Jae Woo-di dahil natutulog siya sa klase araw-araw. Pero natutulog ba talaga siya? Hindi, mukhang natutulog lang siya. Sa totoo lang, sumasailalim siya sa malaimpyernong pagsasanay. Sinimulan niyang questionin ang kanyang mga panaginip. Tungkol naman sa bisa ng pagsasanay na ito, natuklasan ang sagot isang araw habang namimili si Eruja. Nang araw na yon, may nakasalubong siyang kakilala, si Tracy Do, isang nangungunang alipor sa grupo na natalo na ni Eruja noon sa mga selection trial. Sinubukan siyang saksakin ng nangungunang alipores na ito sa likod noong mga rookie fighting selection trial, ngunit natumba siya sa lupa dahil sa isang suntok mula sa matabang lalaking ito. Habang naglalakad, nagkataong nakasalubong ni Eruja si Chayujin. Sa kabila ng kanyang pagkagulat, hinamon niya si Xiaohuji sa isang one-on-one na laban. Pagkatapos ng 3 buwang pagsasanay, si Tracy ay puno ng kumpiyansa at si Akabani, na sabik sa isang tunay na laban, ay agad na pumayag. Dinala siya ni Tracy sa UM ng kanyang coach. Hindi inaasahan, ang coach ni Tracy ay walang iba kundi ang kilalang boksingero na si Ishijima, na labis na natuwa sa pagdating ni Zhu. Pagdating, agad siyang nag-ayos ng isang full contact duel. Hindi man lang kailangan ng mga kagamitang pamproteksyon.
Pagsimula ng laban, sinulyapan ni Cheyu ang tindig ni Tracy at agad na naramdaman na ang medyo mataba na lalaki ay mas malakas kaysa dati. False UJ. Ito ang pinakamahusay na pagpipilian. Hindi mapigilan ni Tracy ang kanyang pananabik, inilunsad ang unang pag-atake. Gayunpaman, gagawin niya. Gayunpaman, umiwas ka. Para subukan ang mga resulta ng kanyang pinakahihintay na pagsasanay. Patuloy na ipinagtanggol at iniwasan ni Akaba ni Jaejeong ang mga atake ni Jaejeong, naghihintay ng pagkakataon, ngunit hindi niya inaasahan na ganito kabilis ang mangyayari. Nang akmang susuntukin na ni Shido ang kanyang suntok, bigla siyang hinawakan ni Zhu Zhu Zhu. Ginamit niya ang lakas ng kanyang mga binti at baywang upang mahigpit na harangan ang atak ni Cheese Cheese. Nang makitang pinipigilan ng matabang lalaki ang kanyang sarili, mapilit siyang naglunsad ng isang suicidal attack na halos mailuwan niya ang kanyang mouth guard. Sinamantala ni Akaba ni Jaejeong ang pagkakataong ito, nagpakawala si Akaba ni Jaejeong ng sunod-sunod na suntok na tuluyang dinurog ang galit ni Shido. Si Sazaman, na nakatayo sa gilid, ay nakita na ang malaking agwat sa pagitan ng dalawa at naramdaman niyang malapit nang matapos ang laban, tulad ng kanyang hinulaan. Nang ibabaw ang kanyang galit sa kanyang katwiran, at agad siyang sumugod kay Jaejeong, gusto niya itong ihagis sa lupa. Hindi inaasahan, madaling tumalon si Jaejeong mula sa likuran, nakatingin kay Tracy nang may pagmamahal, hinarangan ang pagtatangka ni Jaejeong na mag-takedown. Agad niyang ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang idiin si Tracy sa lupa, pagkatapos ay mabilis na umikot sa likuran niya, ikinulong ang mga braso sa lid nito. Sumunod, naglapat siya ng rear neck choke, at tanging mahigpit na kapit lang ang nagawa ni Tracy, walang lakas na lumaban. Nang akala ni Shearer Jarman ay tapos na ang laban, may hindi inaasahang nangyari. Binuksan ni Chawuja ang kanyang mga braso, na nag-iwan kay Tracy na nalilito. Bakit? Lumabas na naramdaman ni Chawuja na hindi siya kalaban ni Tracy ngayon, gusto niyang maghintay hanggang sa lumakas ito. Bago pa siya matapos magsalita, ang kanyang mga salita ay lubos na nagpahiya kay Tracy at agad siyang naglunsad ng kontra-atake. Sa kasamaang palad, si Jay Vojo ay sapat na maliksi upang umiwas sa atake, ngunit tumanggi si Tracy na aminin ang pagkatalo. Nagpalitan ng tingin ng dalawa pagkatapos ay tumalikod at umalis. Naramdaman ni Suicidio na walang saysay ang laban, lubos na napahiya ni Chayuje. Hindi ito pinansin. Sinamantala niya ang kawalan ng kahandaan ni Juju, sinuntok niya ito sa baba. Ang lakas ng suntok ay halos magdulot ng depekto sa mukha ni Chaewood. Agad na sumugod si Genman sa ring, sinusubukang pigilan ang karagdagang kontra-atake ni Suicidio, ngunit sa susunod na sandali, natigilan siya sa kanyang nakita. Ang isang napakalakas na atake ay maaaring magpawala ng malay sa karamihan ng mga tao. Ngunit tumayo si Chayuje. Nang makita ito, agad na sinuri ni Genman ang kondisyon ni Chayuje gamit ang kanyang mga daliri. Mabuti na lang at hindi nasaktan si Chayuje, kaya nagpasya siyang tapusin ang laban. Gayunpaman, sinabi ni Jay Woda na nagbago na ang kanyang isip at naramdaman niyang oras na para magpakita ng respeto kay Xiui Hido. Ngunit biglang gustong lunukin ni Xiui Hido ang kanyang pride, kaya ngumiti siya at sinabi sa Siruhano. Bakit hindi mo aminin ang pagkatalo? Laking gulat niya nang pumayag si Jay Woda. Agad na inalo ni German si Churchill na sinasabing dahil nasa probation ka pa rin, kailangan mong bayaran ang sarili mong gastusin sa pagpapagamot. Kasabay nito, umalis siya ng malungkot. Sa sandaling ito, dahan-dahan ding lumapit si Jay Woda kay Xiui Hido. 2 beses. Walang magawa na pinanood ni Xiui Hido ang paglulunsad ni Jay Woda ng isang buong puwersang pag-atake. Malakas siyang sumuntok, ngunit nahulaan ang resulta. Lumapit si Jay Woda na iwasan ni Xiui Hido ang pag-atake, at sa sandaling iyon, 2 salita ang biglang pumasok sa isip ni Churchill. Tapos na. Agad niyang sinuntok ng malakas ang tiyan ni Xiui Hido. Bago pa man makasuka si Chachito, pinatumba ni Yamaaga si Cheese Cheetos nang walang malay gamit ang isang uppercut. Gayunpaman, hindi siya tumigil doon. Pagkatapos, marahang yakap ni Yamaaga si Cheetos at sinuntok muli ito sa tiyan na nagpagising sa kanya. Pagkatapos, bumulong si Yamaaga kay Cheetos, huwag kang mag-alala, hindi kita hahayaang matulog ng ganito. Pagkatapos, itinulak niya si Cheetos sa tabi, nagbigay ng isang right hook na sinundan ng isang malakas na suntok at tinapos ang galaw gamit ang isang malakas na umiikot na sipa. Nagliwanag ang mukha ni Cheetos sa pagkamangha. Nakakatuwa. Nang ipagpapatuloy na sana ni Jay Woojin ang kanyang pag-atake, isang kamay ang pumigil sa kanya. Iyon ang binata ni Chachito. Naramdaman niyang tapos na ang parusa kay Chachito dahil wala nang malay si Chui Shido. Malamig na sinulyapan lang siya ni Chewuja, nagpa siyang huwag ng pansinin pa si Chachito at tumalikod na para umalis. Gayunpaman, hindi doon nagtapos ang lahat. Sa opisina ng manager ng Boxing Yewel, 3 tao ang nanonood ng kuha ng security camera. Sila ay walang iba kundi ang kalaban ni Jay Woojin, si Kyoichi, at ang kanyang mga tagasunod. Lumabas na si Kyunggi pala ang nag-organisa ng imbitasyon ni Cheese Cheetos kay Chewuja na lumaban sa Yewel. Ang layunin niya ay gamitin si Chui Shido laban kay Ango Chewuja, pagkatapos ay i-edit ang fight video at itatago lamang ang huling bahagi. Plano niyang i-upload ang video na ito online para maniwala ang lahat na si Shahuji ay isang hindi etikal na boksingero. Ito ay makakasira sa psikolohikal na aspeto ni Chayuzi at babaliktad ang opinyon ng publiko at ilalagay siya sa kanyang panig. Mas mapapadali nito ang pagkapanalo niya sa laban. Sa pagtingin sa mga komento sa video sa kanyang telepono, si Kaiwansi ay mayabang, pakiramdam niya ay nagtagumpay ang kanyang plano. Gayunpaman, may nangyaring hindi inaasahan. Si Jinyi pala ito, ang kanyang kalaban sa susunod na buwan.
Sinamantala niya ang galit ni Chezitang kay Jiweja at kasama ang kanyang mga kaibigan, inayos ang laban. Pagkatapos, in-upload nila ang video. Ang video ay nagpakita lamang ng isang matabang lalaki na umaatake kay Jiweja at brutal na binugbog ni Cheyuja. Gayunpaman, mabilis na naging viral ang video matapos itong ma-upload. Maging ang utak sa likod ng lahat ng ito, si Kaiwansi, ay hindi mapigilang matawa. Ginawa ito ni Jingyi dahil magkakaroon siya ng profesional na laban kay Jay Wooji sa susunod na buwan at nag-aalala siyang hindi niya mapapantayan si Chui Wooji, kaya ginamit niya ang kasuklam-suklam na taktikang ito upang siraan ang reputasyon ni Jay Wooji. Habang ninanamnam niya ang sarili, nabasa niya ang isang text message mula sa isa sa kanyang mga tauhan. Napagtanto niyang lumala na ang sitwasyon. Mas siya mismo ay hindi inaasahan na may mag-upload ng buong video ng laban ni Jay Wooji sa oras na ito. Ang paglabas ng videong ito ay agad na nagpabaliktad sa hindi kanais-nais na opinyon ng publiko tungkol kay Jay Wooji. Mas si Shahuji ay hindi inaasahan na lalabas ang isang kumpletong video.